Kanila parang formal lang yun eh. Ang gagawin mo? Kasi ang pinag-aaralan nila yung demanda security threats. Don't need anything there except yung video. Yun lang ang kailangan nila doon. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair. Wala kaming kikilingan. Walang pinaprotektahan. Naku, natawaan. Alam na namin yung mga tawa na yan, ha? Tawa-tawa. This is totoo lamang. Ayun na nga ho mga kababayan, dito sa video na to makikibalita ho tayo kung dadalo dyan sa NBI itong si Vice President Sara Duterte. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video to. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan na ho natin to dyan sa talakayan nitong si Ma'am Hana at nitong si Attorney Salvador Panelo. Game! Humble.com. Ngayong araw, itinakda ng NBI ang pagharap ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kanilang inilabas sa subpoena para kunin ang panid ng pangalawang Pangulo o sa kanyang naging pahayag laban kina BBM, First Lady at House Speaker. Pero hindi dadalo si VP Sara at sa halip nagpadala na lang ito ng sulat bilang tugon. Ano ang magiging resulta, Attorney Sal, ng hindi pagharap na ito ni VP Sara sa investigasyon ng NBI? Wala naman yan eh. Ano ang NBI eh? Pwede lang matend o hindi. Kung ipapay nila ang kaso, ipapay nila yan. Kanila parang formal lang yun eh. Anong gagawin mo? Kasi ang pinag-aaralan nila yung demanda security threats. Don't need anything there except yung video. Yun lang ang kailangan nila doon. Kailangan. Para naman sa isang veteranong abogado, hindi dapat Formal lang pala ho itong si NBI Director Jaime Santiago eh. Pwede naman palang i-file na kagad yung kaso. Ang dami pang cheche-bureche na investigasyon gawing issue pa, eh. ang mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President o OVP para sa naging paggastos nito sa confidential fund at makinig na lang sa Ombudsman. Na itong balita ni Margot Gonzalez. Sinapalpal ng veteranong abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ang mga kongresista na ginagawang malaking issue ang mga natanggap na resibo mula sa Office of the Vice President o OVP para sa nagastos nito sa confidential fund. Ilan kasi sa malaking issue sa Kamara ay ang mga pangalang nakalagay sa resibo tulad ng Mary Grace Piatos na ayon sa Philippine Statistics Authority ay wala itong record ng kapanganakan. Ayon kay Topacio, bakit ito ginagawang issue ngayon ng confidential funds kayong matagal nang may ganitong uri ng alokasyon sa pondo ng gobyerno? Panat pa nito, natural lamang na hindi mo ibibigay ang mga tunay na pangalan ng iyong impormante sa mga resibo dahil ito nga ay confidential o hindi dapat ipaalam sa publiko. Those could be aliases. Galing po ako sa gobyerno. Ang mayor po, I spent 6 years in the office of the mayor of Attorney Ferdi Topacio na ho. Napakahusay na abogado. Ngayon hinahanap nila itong si Mary Grace Piatos. Di ho talaga nila makikita yan. Hindi nga Piatos, Piati, sinabi na ng COA. Pinilit lang ni nitong si Congressman Ako para maging sensational sa media. Okay? Manila. May confidential funds yan. Alias yan eh. Galing ako sa DILG. Definitely, may confidential funds yan. Ibibigay mo ba yung pangalan ng informante mo, yung tunay na informant? Alam niyo, yung tradition ng confidential funds, hindi lang po yan ngayon, ang tagal na yan, panahon pa ni magsaysay. Meron na yung confidential funds. I'm not saying it as a figure of speech. I'm saying it as a statement of fact na kayo magsaysay nag-umpisa yung confidential funds dahil doon sa hook balahap if you look at history. Talagang hindi mo ibig, kaya nga confidential, confidential, secret, no? Tago. Sinapalpal din ito ang convicted na si Franz Castro sa mga pirada nito sa confidential fund. Nagsalita na raw ang ombudsman sa bagay na ito kung saan sinabi nitong walang sapat na basehan para imbestigahan ang Vice Presidente para sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sinoopla na nga sila ni Justice Martires
who is the ombudsman. Bago makikipagdebate pa sila, can you imagine a convicted felon, si Franz Castro, debating on matters of law with a former Supreme Court Associate Justice and Ombudsman? That is the absurdity of our situation now. Namamayagpag itong mga communist front organizations. Dagdag pa na Tony Topacio. Yun nga ang problema natin ngayon. Namamayagpag. Kaya ito na ako sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pagkatapos ng administrasyon na to, kung sino man ang papalit kay Marcos Jr. at sigurado tayo si VP Sara yan. Yung hinarap na problema nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa mga makakaliwa na to, baka doble ho ay yung papasaning problema ng papalit dito kay Marcos Jr. Dahil talagang lumakas ang pwersa nila ngayong mga panahon na to. Kumbaga nakapag-ano ho sila yung nakapag-recruit sila, nakapagpalakas sila ng pwersa. Hindi. Alam niyo ba mga kababayan yung ginagawang pagpapakaaso ng Makabayan Black dito kay Tambaluslos? Meron ng kapalit yan. Alangan namang ganun-ganun lang ang lagay, di ba? Hindi naman nung ganun yan. Doon sa mga organisasyon nila kasama ho, di ba nakita niyo sa meeting itong si ano pangalan to? Si Zarate, nakita niyo, si Teddy Casino nung nakipag-meeting ho sila dito kay Tambaluslos, kaya yung lagay ganun-ganun na lang ba? Hindi ho ganun-ganun na lang ang lagay. Lumakas ho ang puwersa ng mga makakaliwa. Hindi lang ho sa media, pati sa Chaching, meron din ho yung mga yan, sigurado. Sigurado, meron yan. Do you know that after Chairman Cardema was removed from the National Youth Commission, the Kabataan Party List entered into a MOA with the National Youth Commission. Nakapasok na naman yung mga dubious organizations linked to the communist insurgency. Hindi ko... Doon pinakamasarap magmura. Pero di lang ho tayo nagmumura. Grabe, napasok na naman ho nitong Kabataan Party List na to ang National Youth Commission. Nanto ko, walang yatong. Sino ba yung National Youth Commission natin? Hindi niya ba alam na Ay, nanto. Kumaintindihan tong gobyernong ito Just so they can have a broad alliance against the Dutertes, they are willing to ride the dragon's tail and ally themselves with these dangerous institutions and organizations. Para sa Pagka sinabi ho ni Attorney Ferdy Topacio na dangerous organization, dangerous ho talaga yan. Yan, matagal na ho lumalaban sa mga makakaliwayan. Kumbaga talagang pagka pinag-uusapan, itong sila Franz, sila Zarate, basta yung mga nasa Makabayan Black, talagang napaka-vocal ho niya si Attorney Ferdy Topacio. Hindi ho basta-basta yan. At nakita nyo naman ho kung paano yung pagkakaintindi nitong si Attorney Ferdy Topacio pagdating sa kasaysayan. Alam ho niya kung gaano na tayo katagal pinapahirapan nitong mga makakaliwa na to. Kaya alam ho niya yung mga posibleng maging resulta ng pakikipag-sabwata na pakikipag-connive ng administrasyon dito sa mga makakaliwang grupo na to. Yun ho ang katotohanan doon. Joseph Pipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. Attorney Sal, matagal mo na sinasabi ng Attorney Sal na matagal ang ginagawa ng pamahalaan ng paggamit ng hindi totoong pangalan ng mga informante para na rin sa kanilang kaligtasan. Attorney Sal? Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito sa nangyayaring press con ngayon dyan sa NBI. Pakinggan ho natin itong si Director Jaime Santiago. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kasama. We're expecting the Vice President to appear before us 10 o'clock. No? But then, kahapon pa lamang, o nung isang araw pa, nagpalabas na siya ng press briefing o press con na she will not be attending. At na-advisean daw niya siya ng kanyang mga abogado na pwede ng counter affidavit na lang or sworn statement ang ipadala niya. So, ayun na nga, true to her words, hindi dumating sa ang ating Vice President. At pinadala uli si Attorney Paul Lim at Ayun naman pala, meron naman pala pinadala abogado. Ano pa gusto mo? Director Jaime Santiago, gusto mo talaga si VP pupunta dyan?
Parang nagiging quad committee na, nagiging good government na rin ata kayo dyan sa NBI. Ha? Nag-hand sa amin ng sulat na niya, actually. So, ang sabi sa sulat ay hindi na lang a-attend si Vice President Duterte at instead she vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. No? But then, note, yung sulat ay sulat ng kanyang abogado at mayroon lamang conformity ng ating Vice President. Okay, so there is no, for us, there is no sworn statement, there is no counter affidavit to speak of na isinabit si Vice President. So we will just proceed. Remember, we have the clippings, yung video clip ng kanyang press con noong November 23, if I'm not mistaken. And then we subpoenaed several people at taken their statement. Ano lang daw ito, sabi ni Atty. Panelo, wala naman daw kwenta yung ginagawa na to ni dating Judge Jaime Santiago, no? Wala naman daw, ano lang, publicity stunt lang kumbaga, di ba? Pinapalaki lang yung issue. Pwede naman pala daw rektang kasuhan na itong si BP Sara. Meron pa silang pasumpina na ganito. Yun, ang dating parang ano ho sila nagiging House of Representative na rin, di ba? Kagaya dyan sa Committee on Bad Government. We interviewed them. So all these things, pag-uusapan na namin lahat. At yung mga umattend, media and vloggers, ay last day ang investigation namin this coming Friday. Na may, hanggang sa Friday, may dadating. Pagka wala na, akala mo pagka sinabi nilang investigation, talagang merong linabag no? Pero kahit sinong mga mahuhusay na abogado, hindi yung mga bias sa gobyerno. Kasi NBI, under executive yan, automatic bias na yun sa executive. Yung mga abogadong hindi bias at wala sa gobyerno. Kahit sino hong tanongin nyo, wala hong linabag si Vice President Sara Duterte. Pero para doon sa mga abogado na naka-piggyback dito sa administrasyon na to, naku, may linabag si BP. Yun ang siguro. uupo na kami yung panel of investigators. Uupo na kami, pag-uusapan namin mabuti ito. Pero alam niyo naman, holiday, siguro baka twice a week lang kami makaupo at mag-aral. But expect our recommendation, our report to the DOJ by early January. Ganun po ang mangyayari. So, yes sir. May nabanggit po ba si BP Sara? Kung kasi alala ko doon sa speech niya, okay, mapaliwanag niya later na may mga threats din sa buhay niya. Yes. Nailathala niya ba yun doon sa... Yung tungkol sa threat sa buhay niya, binabanggit niya lang din, binalik niya sa akin yung sinasabi ko na under our laws, we are mandated to step in and investigate threat sa Pangulo, First Lady, down hanggang sa Chief Justice. Ibinabalik niya lang sa akin yun, but then she did not specify kung sino tao nagpe-threat sa kanya, wala siyang isinama na proof kung anong threat na yun. Ibinalik niya lang sa amin sa... Ito kasi ang labo nito at ang labo nitong si Jaime Santiago. Alangan naman sabihin niya sa'yo, my goodness, nagre-report ka kanino? Kay anong pangalan to? Kay Boying Remulla, di ba? Nagre-report ka sa Department of Justice, di ba? Under ho sila ng Department of Justice. Pagka sinabi mo, nagkadabulilyaso yung mga yun na nga lang yung barahang tinatabi ni BP. Di ba? Hindi ho natin alam paano niya sasabihin sa'yo. Halimbawa, yung threat pala ay nanggagaling doon sa mga
'Di ba? Yung mga mas mataas sa kanya o yung mga gigil, galit na galit sa kanya na malapit naman sa amo ng amo mo. Yun ang problema natin dito. Jaime Santiago, 'di ba? Director Santiago. Hindi talaga sasabihin niya ni BP sa'yo, lalo na sa'yo. Hindi niya pwede sabihin sa'yo yun. Na yung sinasabi ko na we will investigate, but then hindi niya pag-appear hindi siya napapag-cooperate para malaman namin kung sino nagpe-threat sa kanya. Parang nasa ano lang tayo talaga, nasa Tuadcom lang tayo yung di nakikipag-cooperate, di kami sinipot. Masyado kasi kayong pa-importante, sa totoo lang, no? Masyado kayong entitled. My goodness, pangalawa sa pinakamataas na pwesto itong si Vice President Sara Duterte. Kung makapagsumpi na kayo, parang nagtitinda lang siya ng di ba? Wag kung gano'n. Napakarami yung kaartihan. Basta kung kasuhan nyo na. No, kasi wala namang specific maaaring magtanong kayo, bakit itong threat ni BP sa presidente, iniimbestigahan niyo? Siya mismo nagsalita kasi, si BP mismo ang nagsalita nun. Alam namin kung kanino nang gagaling ang threat. Whereas, yung threat kay Vice President, hindi namin alam kung sino yung nagka-threat sa kanya. At siya lamang ang nakakapagbigay sa amin ng information regarding that matter. Hindi namin maintindihan, sir, paano yung threat. Sige nga, paano yung threat? Magiging threat pa lang yun pag nagurgur si BP. Buhay pa si BP Anak ng toko, kahit yung grade 1, pagka pinaliwanag mo, pagka si BP nagurgur, magugurgur yung 3 itlog. Pagka ba si BP buhay, merong threat doon sa 3 itlog? Wala threat, buhay Di ba? Ngayon yung pinag-uusapan, kunyari, nadaganan ng ganito si BP, dahil na aksidente o kung ano pa man, iba usapan na ho yun. Basta pinag-uusapan natin dito, pagka pinagurgur si BP, yung 3 itlog ay mababasag. Ganun lang ho yun. Pero habang buhay si BP, kaya kung ako sa inyo, kayo dyan sa NBI, imbis na kung ano-ano pinag-aatupag nyo, tulungan nyo na lang yung seguridad ni BP, maging security guard na lang kayo ni BP. Di ba? Para yung amo nyo, hindi sila napapraning. Yes po. Next question, sir. Masasabi niyo ba na mag-cooperate si BP Sara kaugnay sa investigation sa allegation na sa Camp Transportation? Yung ganitong, yung cooperation niya, masasabi niyo ba na binigyan niya ang cooperation niya na kahit tulad na binigyan? At least, ibinalik naman ni BP Sara yung courtesy na ibinibigay namin sa kanya, ibinalik niya naman by sending lawyers and denying that she committed threats against the life of the president. So, ayun, sabi nga, respect begets respect, nare-respeto namin si BP, narespeto niya naman kami. By sending a lawyer and... Pataasan ho talaga ng ihi, no? Pataasan. Basta kami, pagka-respeto kami, kahit sino pa yun, nire-respeto namin. Pero yung opisina niya, wala, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Ganun dating dito. Dapat kami una respetuhin ni BP bago namin siya re-respetuhin. Nung huling preso kasi nitong NBI, talagang ibang klase yung dating nila Parang sila lakas ng dating. No? Ang angas niyang si Director, baka tayo dito, yariin tayo, no? Pati tayo, sir. Advising that she will no longer appear. Instead, she just vehemently denied the accusation held against her. Okay. Next question from this corner. Yung manuna po kanina. Yes, sir. Very quickly, yung sa letter na sinabi mo, so it was written by the lawyer and with her conformity. Just want to clarify, how did she manifest her conformity? So did she sign it or was it physically stated in the letter? Alright, yung portion na yun, That said, our client vehemently denies having made any threat constituting great threat under Article 2A2 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, terrorism or other punishable under RA number 11479. So, yun po. Dinideny daw ng client nila. Actually, the person speaking here is the lawyer. It's not the Vice President. But then,
it has her conformity. So pagka nag-hire ka ng lawyer mo, ginawan ka ng kung anong counter pa yan na sulat. Hindi ikaw ang nag-aano nun. Kaya nga hinar mo yun eh. Yung gusto mong sabihin, manggagaling sa So anong ibig nyo sabihin dyan, Director Jaime Santiago, na yung mga nagsasalita dito, hindi naman talaga si VP, abogado niya to eh. Dapat gusto namin si VP, ganon. Oo, dapat din na siya nag-hire ng abogado. Sa dami ng iniisip ni VP dyan sa Office of the Vice President, dinagdagan nyo pa yan, talagang kukuha na ho siya ng abogado. Ngayon, kung ano man nasasabihin ng abogado niya, hinar niya yon in her behalf, ayan. In her behalf na ho kayo niyan. Di ba? Kung ano man nasabihin na itong abogado na to, galing yun kay VP. Kasi walang ilalabas yan kung hindi alam ni VP. Ganun ho yun. Therefore, tama, gusto niya yung sinasabi ng lawyer niya. Ganun po ang implication nun. She signed the letter. Yes. Okay po. Let's hear it from the sir in black. Yes, ma'am. By any definition, this is not an affidavit under oath, no? That was required. Yes. Sabi ko na nga sa inyo, the letter is signed by the law office and with conformity of the Vice President. It is not the sole statement that we are looking for or the counter affidavit that we are looking for. Alright. Sir, yes po. Yes, yun nga, so the evidence we have in hand, plus the interviews, plus the cooperation of other people, plus this one, ipag-uusap-usapan namin yan ng aking mga magigiting na abogado, matatalinong abogado ng NBI, at siguro by early January, we will submit our recommendation, our report to the Department of Justice. Kung matalino ka naman at magagaling, sinabi na nga nitong si Attorney Panelo na ano lang yan eh, publicity. Kumbaga, kung pwede nyo namang rektahin yan eh. Kahit kayo alam nyo sigurado na walang linabag si VP. Kasi kahit sino hong non-partisan lawyer, iga nga, yung mga hindi biased na lawyer, alam ho nila na walang linabag itong si Vice President. Pero dahil under nga kayo sa executive, dito kay Bonjing, Boying Remulla, dapat may linabag itong si VP. The prosecutor's office. Ganun po. Yes, ma'am in white. Ano yung impact nitong pinadala ng lawyer compared if magsasubmit siya ng counter affidavit? Mas maganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang appliant, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer nagkumpon. Hindi ko maintindihan bakit kailangan pa ng counter affidavit. Hindi ko maintindihan. Nandun na lahat ng ang tawag dito, lahat ng gusto na, lahat ng dapat na ipaliwanag ni VP, nandun na ho sa mismong video. Habang buhay ako, wala silang dapat ikatakot. Habang buhay ako, huwag silang masyadong praning. Di ba ganun lang na, buhay si VP, wala silang dapat ikatakot. Lamang siya dun sa sinasabi ng mga lawyer. Sir in gray, yes po. Sir, anong magiging yan? Tutulad mo sa impact, magiging mas madali ba para sa NBI na sino yung pinadala niya o magiging mahirap na yung Alam niyo, mas mapapadali ang trabaho kung si ma'am ay nag-appear sa amin, nasagot yung aming mga katanungan para sa kanya, mas mabilis ang trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, with this letter, with the clippings on hand, with the interviews we had, i-collate namin yan lahat at nakita nyo, almost 2 weeks or 3 weeks kami mag-uusap-usap para makaformulate ng isang report recommendation na parehas sa lahat ng involved dito sa insidenteng ito. Sir John Consulta, you have a question, sir. For that appearance here, sir, sa NBI sa araw na ito, does it mean, sir, na parang binigyan niya yung karapatan niya marinig? Correct po.
remember na ilang aspect ang iniimbestigahan sana namin. But then, parang she refused na to cooperate with us. Hindi na namin maimbestigahan thoroughly. Katulad yung threat sa kanya. Gusto namin maraming kaming itanong sa kanya. Binabanggit na lamang general accusation na 6 months ago ay napetret na raw siya. Walang definite na sino ba, paano, ganun po. Wala na pong instance, sir, or avenue before your submission to the UK, your final report, wala na pong pagkakataon na siya po ay magbigay pa ng report na pwede ko siya maghabol. Ayan po. Sabi ko sa inyo, pag-aaralan na namin, we will start collating all the evidence, all the testimonies, all the statements we have gathered. During that interim period, hanggat hindi pa kami nakakapag-finalize, biglang tumawag sa akin ni Vice President, Director, I will go there. Ano pa ba yung mga gusto niyong tanong? Welcome po yun. But we are no longer setting another date for her to appear. Nasa sa kanya na po yun. Ma'am, in life, Meron po bang nilagay na justification yung mga lawyers ni BP kung bakit nasabi ng camp nila na hindi naman talaga nag-threat si BP? Aside po alright. Alam mo, ang sinasabi niya na ang NBI ay under administrative control ng DOJ, na ang secretary ay si Secretary Remilla, that ay si Executive Secretary Bersamin, under niya kami, sila, ES and SOJ ay alter ego ng President, so pwede daw, yun ang paniniwala niya na Correct. parang kami ay under these people. Hindi ba kayo under? Hindi ba kayo under ni Boying? Hindi ba under ni Boying? Hindi ba under si Boying kay Lisa Este, kay Marcos Jr.? Labo Ganun, parang hindi maganda yung niya. Kaya she deemed it prudent not to appear na lang before us and instead deny the accusation held against her. Ganun po. Kung babasahin po natin ito, basahin ko ng diretso, no? Okay. We thank you for your letter dated 02 December 2024 in which you summarize the factual antecedents and expanded on the subject matter of your investigation. In your letter, you confirmed among others that your investigation involved our client press conference on November 23 and in October 2024 it was initiated motu proprio after the Executive Secretary issued a statement referring to the Presidential Security Command an alleged active threat on the President for immediate and appropriate action, and two, by the directive of the Secretary. With due respect, we just state that obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office administrative superior, head of agency and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with the office and her desistance from appearing and giving any statement on December 11 today, 2024. Ganun po ang pagkaka-relay sa amin. Well, meron namang katuran na mag-isip ng ganun si Vice President because really, we are under the SOJ. But then, lagi ko namang sinasabi sa inyo, we are only mandated by our law. Yung Republic Act. Hindi. Anong mandated? Ang pinag-uusapan natin dito, Brad, kung kanino kayo nagre-report. Yun lang yun. Kung kanino kayo nagre-report. Kung sinong kukumpas sa inyo. Ano mandated by our law? Kung kaninong ahensya kayo nakadikit ika nga.
0867 na minamandate ang NBI to step in whenever there is threat to the President, Vice President, down sa Chief Justice. So, at ito naman na, siguro nakikita nyo naman, lagi tayo nagkakausap tungkol this case, ay talagang pinipilit ko na ipaliwanag sa inyo, sa taong bayan, kay Vice President, that the investigation will be impartial. Kami mananatiling NBI ang institution na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan, ng lahat ng tao. So, hindi natin siya masisisi kung gano'n ang pag-iisip niya, but then kami nananatili, malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, walang pinoprotektahan. Ganun po. Naku, natawa. Alam na namin yung mga tawa na yan, ha? Oy, Jaime Santiago, yung mga tawa na yan, di mo na kami maluloko. Okay na sana eh. Nung huling press con mo, medyo ang angas-angas mo, tapang-tapang mo. Ngayon, patawa-tawa ka. This yung totoo lamang. Sundan pa talaga. Ma'am Eniele, you have a question. Ano, comedian ka din? Naku, dumadami na comedian, ha? Ma'am, okay na. Ma'am Maroon, do you have a question? Comedian? What would be the implication of her non-appearance in the next year? Parang, are they expecting na mas magiging against her yung recommendations ng NBI since hindi siya nag-relate? Not really. Sabi ko nga sa inyo, i-collate namin lahat ng evidence, lahat ng interviews, lahat ng statement na nakuha namin. Yun. At naniniwala ako na ako bilang judge, abogado, 5 panel kami, puro abogado, ay yung percentage ng pagkakamali ay siguro malaki na ang 2% ng pagkakamali. Dahil kami talagang yung katotohanan lamang ang palalabasin namin. Ganun po. Okay. Any other questions from the media? Ma'am and White, yes po. Ayun nga po, yung threat tungkol sa buhay niya, hindi naman kami titigil din ng pag-iimbestiga. But then, wala kaming concrete na evidence na siya ang na-threaten eh. So, alam niya kung sino nag-threat sa kanya. May proof ba tayo? Yung mga ganun, yun ang mga kailangan namin kay Vice President. But then, we will go over yung reading between the lines kami. Paano ba siya na-threat? Sino ba nag-threat? Ano bang mga circumstances ang sinasabi niya na na-threaten siya? So, ganun po kahirap lalo ang aming gagawin na investigation about the threat on her. So, instead na mas mapapalit yung trabaho nyo dahil sa investigation hindi as in zero kayo pag nag-investigate? Ayan na nga. Yun na nga. Hindi siya nag-cooperate para bigyan niya kami ng konting information lamang na kami na magbi-build up nun sana. No? Kung may konting information from the Vice President, kami na magbi-build up nun, kami na magkakalkal nun. Kaso, Di ba appointed yung director? Sino kaya nag-appoint dito kay Jaime Santiago, di ba? Kanino kaya siya merong utang na loob? Sa pwesto niya na yan. wala eh. Yun, ganun. Sir, from Manila Bulletin. Would you advise not to do the same pag nag-conduct na ng preliminary investigation ang DOJ? Siyempre, sabihan natin si Ma'am na mag-appear, no? Kasi alam mo, ako bilang judge, bilang dating police, lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap, hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang hanapin, talikuran niya, look out ni man yun. Look out na po yun. Wala po tayong magagawa doon. No? At sana naintindihan din ng ating mamamayan
Ano ho talagang gagamitin ho yung NBI para gipitin itong si VP. Ngayon pa lang ha, hindi pa ho tapos yung investigasyon nitong tono nitong si Jaime Santiago, iba na. Na, ayun, lahat ng problema hinaharap, hindi tinatakbuhan yan. Hindi naman tinatakbuhan ni VP eh. Ang problema lang dito, Brad, simple lang. Pag buhay si VP, walang tatlong itlog na magugurgur. Pagka nagurgur si VP, naku, magtago na sila sa saya ng kanilang Lahat ng inaina. akusasyon sa'yo, hinaharap yan, hindi mo tatakbuhan yan. Wow, tapos ni IB ah. Ganun po. Okay. Ma'am in red, you have a question? Sir, pero kung clarify lang din po, kasi last time may dalawang request po si VP Sara. Sinagot po ba natin siya? Yes. Yes. Nandito sa amin yan. Nagpapasalamat siya. We thank you for your letter dated December 2 in which you summarize the factual antecedents. Nagpasalamat siya. Yes, yes. Okay. Ma'am, you have a question? So, wala na? Okay. Hanggang kailan niyo po dapat magiging possible pag-activate si Vice President up until January? Sabi ko sa inyo, we will now start from this day on, mag-i-start pa kami, mag-collate, mag-uupo kami ng aking mga panel of investigators, mag-umpisa na po kami. In the interim, habang kami nag-uusap-usap, biglang sumulat, biglang dumating si VP Sara, we will welcome her. Gusto niya mag-submit ng counter affidavit. Director, napag-isip-isip ko, gusto ko mag-submit ng counter affidavit. Thank you, ma'am. Diba? But then, we will now proceed. With or without, we will proceed. And sabi ko sa inyo, promise ko, by early January, we will have our fact-finding resolution, our recommendation, at ipapasa na namin sa Department of Justice. Okay. Last Alangan naman yung ipasa nyo sa Department of Justice, di ba? Yung mga ayaw marinig nitong si Bonjing. No, dapat yung mga ipapasa nyo, Sir Jaime Santiago, yung mga paborable sa amo nyo o doon sa ahensya na nakakasakop sa inyo. As always, maraming salamat to. Advice lang naman huli. Nasa kanila yung kung gusto nilang sundin o hindi. Siyempre, kailangan dapat pogi ka kay Boeing Remulla, di ba? So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Baka yan bang mitya ng pagkakaano mo, di ba? Mahirap na, Sir Jaime Santiago, di ba? Yung dapat yung recommendation, parang yung datingan yan, parang mga bantag, mga ganyan, mga ano ba, mga, sino ba, yung kaya, yung congressman, kalimutan natin pangalan na parang pumapalya tayo ngayon. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat to kayong lahat. Mahal natin na Pilipinas. Maraming salamat to. Yung mga hindi pa ho nag-subscribe, ayan ho. Share. Maraming salamat to.